guys. Oh, ang dami. Ang daming bunga, oh. Hi guys, magandang hapon. Hapon na kasi dito eh. Or magandang gabi, magandang umaga, or magandang ano pa? Magandang araw sa inyong lahat mga guys. Welcome to my vlog. Yan, saan man kayo sulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Yan guys, kumusta po? Actually, yung mga nag-message po pala sa akin, or yung mga nagtatanong kung anong agency or kung paano ako nakapunta dito, actually po wala po akong agency yung dinaanan kasi nag-visit visa lang po ako dito. At kung tatanungin nyo po ako kung anong agency, na kung may recommend pa akong agency, pasensya na po kasi hindi po ako nagre-recommend ng mga agency. At saka guys, yung ibang nakausap ko pala, na which is yung dumaan ng agency, sabi nila wala raw pong placement fee pag dito po sa New Zealand. What? Ang ginastos lang daw po nila, di umano kasi yun yung sinabi nila sa akin, ang ginastos daw po nila ay yung medical nila. So lahat na yung ticket, tsaka yung processing ng visa nila, yung working visa nila, gastos po lahat ng employer po dito nila sa New Zealand. Kaya wala po silang ginastos. Nice. At sa nagtatanong din po kung okay ba po daw ba dito sa New Zealand. Actually, para sa akin po kasi galing na rin po ako sa ibang bansa. So maiko-compare ko po na para sa akin mas okay dito kasi lalo na pag salary wise po talagang mas malaki po dito kaysa sa pinanggalingan kong bansa. Oh my God! Wow! Tapos ang sahod po kasi namin is every fortnight. Ang fortnight po na tinatawag is every 2 weeks. So every 2 weeks po kami sumasahod sa aming company. Yung iba po weekly. So, ibig sabihin, kung weekly po yung sahod, na yung iba, weekly din sila nagbabayad ng mga utilities nila, like yung bahay, yung internet, or mga ganon, mga tubig, ilaw, ganon, weekly. Sa amin, for now, para sa case ko kasi, sagot pa rin kasi ng company yung bahay namin. So, ibig sabihin, wala pa akong binabayarang bahay, wala rin po akong binabayarang kuryente or mga utilities, except ngayon since nandito kasi ako sa south, wala po kami sa north kasi north talaga ang location po namin. Dito po kasi sa south, although sagot nila yung tirahan namin, pero yung internet sagot po namin. Pero okay lang guys, kayang-kaya nyo naman yan sa sahod, makukuha nyo naman yan sa sahod. Yeah boy. At saka work-wise guys, yung amo kasi namin talagang yung mababait. Talagang very generous sila sa amin. Napaka, paano ko ba masasabi? Even yung may-ari, napaka-humble nila. Even yung may-ari, hindi tumutulong yan. Kung anong ginagawa namin trabaho, ganon din yung ginagawa niya. Even yung general manager po namin. So, ang tawag lang po namin sa kanila is by name. Different po kasi sa ibang bansa po kasi, 'di ba, pag mga posting natin or manager po natin, tinatawag po natin silang sir or ma'am. Pero dito guys, tawag lang po namin sa pangalan. Hindi naman po ibig sabihin na wala pong respect pag tinawag lang sa pangalan. Pero yun kasi yung nakaugalian na po dito, which is yun yung alam ko at yun yung kunikwento ng ibang mga kakilala ko. So, ganun. Kaya pangalan na rin yung tinatawag namin sa kanila, sa mga boss namin. Kaya, ganun lang. Ganun ka okay. Sa una nga, nag-a-adjust pa ako kasi nasanay kasi akong magtumawag ng mga sir, ma'am, ganun sa mga managers or sa mga bossing. Pero hanggang sa di nagtagal,
nasasanay ko na rin mag-call ng kanilang mga pangalan. Ganun. At ang kagandahan nga dito, parang barka-barkada lang namin ba sila, lalo na yung may-ari. Kasi yung may-ari po kasi, yung lalaki, yung parang barka-barkada lang talaga niya kami, lalo na pag namama siya sa North. Yan, talagang comic siya. Tapos yan, manlilibre pa kung nasa North siya, manlilibre. Anong gusto niyong dinner, o anong gusto niyong lunch, ganon kabait yung may-ari. Hindi ko naman sa promote guys yung company namin or yung mga amo namin, pero I'm just thankful lang kay Lord kasi nagkaroon kami ng amo na katulad nila. Nagkaroon kami ng company na kung ano yung company pinagtatrabaho namin ngayon. And I'm praying na sana po yung mga gustong magkaroon ng trabaho po dito, or naka-visit visa, or sino man po yung mga walang trabaho po ngayon dito sa New Zealand, na nandito na po sa New Zealand. I'm praying na sana makahanap po muli kayo ng employer nyo. And sa mga gusto rin pong pumunta dito, sa isang vlog ko, sa past vlog ko, nilagay ko doon sa comment section yung job site na pwede nyong apply. Kasi usually kasi dito online yung application. Gaya ng sinabi ko yung sa past, yung isang vlog ko, online po kasi lahat ng application dito guys. So you just try your luck there sa job site na nilagay ko doon sa comment section. Or kung may mga kamag-anak naman kayo dito na pwede kayong visit visa, magpa-visit visa kayo at try your luck here. Kung ako nga visit visa ako, pero yun yung nakapag-apply ako ng trabaho kasi sa tulong din ng ibang Pilipino, ng isang Pilipino sa akin. So you just try your luck guys. I believe naman na lahat naman tayo is may mga luck or bless. Lahat naman tayo ay bless. So huwag kayong mawalan ng pag-asa sa mga nagnanais pa rin pumunta dito. Kaya nga po yung mga nagtatanong kung anong agency or may agency po akong may re-recommend, pasensya na po talaga kasi hindi po kasi talaga ako nagre-recommend ng agency. So ayaw ko rin po kasing baka mamaya mag-recommend nga ako ng agency is baka hindi pala naging okay sa inyo. So ganun yun. So better to be safe guys. And basta tingin lang po kayo sa POAA yung sa Manila kasi usually naman yung mga agency is lalo na mga may POAA license. Yun yung tingnan nyo guys, dapat yung may POAA license, tapos i-check nyo rin yung expiration kasi may nakita kasi ako agency, may nag-post dun sa FB, tapos nag-hire siya ng mga staff, daming staff dito daw sa New Zealand, pero nung pinost na yung POA license niya, expired. Nakita ko expired. So watch out that guys. Tingnan nyo, pag may nakita kayong nag-post ng POA license, check nyo rin yung expiration ng license nila. So you might know, baka mamaya nag-apply kayo doon tapos hingan pa pala nila kayo ng placement fee. So mahirap yun guys. Syempre, sa gusto ba natin makapunta dito sa New Zealand, i-provide natin yung placement fee na yan, or kung kahit magkano pa yan, kasi New Zealand ang pupuntahan So watch out that guys. Yun lang siguro yung may papayo ko, na tingnan nyo yung agency ng applyan nyo, kung POA license ba siya, or yung date ng expiration ng license niya. Tingnan nyo yun guys. At saka gaya ng sinabi ko kanina guys, na usually dito sa New Zealand is wala pong placement fee. So tingnan nyo rin yun, or hindi ko rin alam yung iba kung naniningil sila ng placement fee. Pero yung mga nakausap ko dati, na sabi nila na wala naman silang placement fee na binigay. So watch out that for guys. Baka mamaya sisingilin kayo ng limpak-limpak na salapi, like mga dami. Alam mo naman, mahirap pong mag-provide ng pera. Mamaya iuutang pa po natin yun. So
para hindi naman po kayo kawawa, is tignan nyo muna yung agency ng a-apply nyo kung legit ba yan o hindi, lalo dyan sa Pilipinas. So yun na muna guys, sana follow po ninyo ako sa FB account ko, at maging updated kayo lahat sa mga informations, or kung may mga reels man po ako, videos, paki-like naman po, just click that like button. Yun lang guys, tapos i-follow na rin po niyo ako, kasi ang gusto ko lang naman po na kapag nagsishare ako ng mga video ganito is yung true, yung organic. So basta ang sinasabi ko lang po guys is yung mga katotohanan. Basta keep following me guys on my FB account, at basta kung ano lang po yung i-share kong mga videos, like mga ganito, lahat lang po yun mga organic. Kung ano po yung mga naranasan ko, kung ano po yung mga nagsabi po sa akin, or mga nagkwento po sa akin, or nag-share po sa akin, lahat po guys, yun lang po yung ikwento ko. Hindi po ako yung sabi nila. Kung hindi po, lahat po ng mga ni-share ko is based sa mga nakakwentuhan ko, at based sa mga taong nag-share sa akin o nagsabi sa akin. Pasensya na guys, nilalamig ako. Medyo malamig na kasi ngayon. Wala po kasi akong jacket, di man dala. So yun lang guys, I hope na patuloy kong mag-ingat dyan saan man kayo dako ng mundo, at saludo ako sa mga OFW na kagaya ko, at sa mga gusto pa pong mag-abroad. Pag-usapan yan natin next time sa mga gustong mag-abroad, kasi may i-share din ako dyan sa mga first timers na mag-abroad. May i-share din ako sa inyo guys, kasi lahat yan mga naranasan ko bilang OFW. May mga nararanasan tayo saan man tayo magpunta, or first time mo natin mag-upload, ganon. So yun lang muna guys, at salamat sa lahat, salamat sa pakikinig, salamat sa panonood. God bless everyone, bye bye, God bless. Shout out din pala guys sa mga followers ko, sa lahat ng mga followers, sa mga bagong followers ko, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa tiwala. Shout out din kina Similito Sungian Anino of Tandag, Surigao del Sur. Shout out sa Yugao, maging kay Raisa Navara, kay Rosalia Manabat. Shout out sa inyo, salamat sa pag-accept ng aking vlog sa grupo mo. Thank you. At shout out din po sa mga katrabaho ko dito sa New Zealand, mga Pilipino. Shout out sa inyo guys. At lalo na shout out sa aking family sa Pilipinas, at maging sa aking pinsan na darating dito, si Patrick, na papasok na rin sa aming company. Shout out sa inyo. At sa mga lahat ng mga kamag-anak po namin, shout out po dyan sa Pilipinas. And belated happy birthday din sa aking pamangkin na si Jairus Cloud, at maging kay Bench Gonzales, bro, belated happy birthday. At sa lahat din po na nagsi-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. God bless everyone, God bless, bye bye.